Unang pointers, the recipient of the good news, verses 8 to 9. Hayaan niyo po nabasahin ko pong muli ang ating text. Sa English naman po, ang aking pong Bible ay ESV version. Ang sabi po rito, verses 8. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. So nakita po natin dito, no, na merong mga pastol na sila'y nagbabantay, no, ng mga tupa sa gabi na nangyari itong pagdating ng mga anghel na sa pag-aanunsyo ng magandang balita. Base po sa ating mga pinag-aralan ng mga background dito sa aklat ng Lucas, ay itong lugar na ito na kung saan nandito yung mga shepherd na nagpapastol, ay ito po yung mga tupa na ginagamit po sa pag-aalay sa kanilang templo. So nung panahon po nila na ito ay nangyari, meron pa rin pong yung mga Hudyo ay nag-aalay sa templo ng mga sakripisyo ng mga tupa. So ito pa rin po ay nagpapatuloy. At itong mga shepherds na ito po ay kumbaga non-stop po o 24/7 yung kanilang shift o yung kanilang pag-aaral. Ibig sabihin, yung kanilang pag-aalaga ng tupa, ito po ay magdamagan. So, hindi naman po isang tao lang to. So, meron silang parang, kumbaga, kung 8 hours sila, siguro, meron 3 shift sa isang araw o sa 24 hours. So, makikita po natin, no, na talagang tuloy-tuloy po yung kanilang pagpapastol. Kaya po ito, sinabi rito, keeping watch over their flock by night. At nung panahon po nila, ito pong mga pastol na ito o yung mga shepherds, ito po ay mga tinatawag na despised class. Ano po ibig sabihin ng despised class? Ito po ay mga mabababang uri sa lipunan sa kanilang nung kanilang panahon. Sila po yung mga minamata, mababa ang tingin sa kanilang trabaho na ito. Sabi po rito ni Joachim Jeremias, siya po ay isang New Testament scholar, shepherds were despised. They were considered unclean. They were forever being accused of robbing each other's sheep. So sila po ay sabi unclean, no? Sila ay inaakusahan na sila ay mga magnanakaw. They were therefore not allowed to enter various homes and engage in some of the cultic practices of worship in Jerusalem because they were thought to be unclean. So yung pong mga Hudyo o yung mga nagpa-practice ng Judaism, no, mababa po ang tingin nila sa mga tao na ang trabaho ay isang pastol o isang shepherd. Sila ay unclean, di sila pwede pumasok siguro sa templo dahil sila ay pinagbibintangan ng makasalanan. Sila ay mababa sa tingin ng lipunan at minamata sila. They are being despised. Ano po makikita natin dito sa verse na ito? Ang makikita po natin dito, yung pong mga shepherds na sila ay despised, sila ay lowly, sa kanila po unang ibinahagi o ipinadala yung magandang balita na galing sa ating Diyos. Sabi po rito sa 1 Corinthians 1:28 to 29, God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God. Pinipili po ng Panginoon yung mga tao na sila ay mababa, sila ay humble, sila ay minamata sa lipunan, no? Sa paningin ng mundong ito, sila ay parang mga walang silbi, walang kwenta, pero yung po ang sinasabi ng salita ng Diyos, na yung nakikita ng Panginoon, na yung kanilang puso ay merong pagpapakumbaba, yung po ang mga recipients ng biyaya ng Panginoon, ng magandang balita ng Ebanghelyo. So magpatuloy po tayo sa verse 9, sabi rito, and an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear.
So nakita po natin dito, no, yung sinabi ritong angel of the Lord. So marami po tayong mababasa sa ating Biblia, no, na may mga appearance, no, ng angel of the Lord na may daladalang isang mensahe galing sa Panginoon, no? At kadalasan po sa mga tagpong ito ay naandun yung presensya ng Panginoon, yung kanyang glory. Kaya sabi po rito, and the glory of the Lord shone around them. So makikita natin yan sa aklat ng Exodus, no? Na nakita natin isang pillar of cloud, o kaya yung fire dun sa bush na kung saan si Moses ay kinatagpo ng Panginoon. So yan po yung mga appearances na makita natin na ang Panginoon, yung kanyang presensya at yung kanyang kapangyarihan ay namamanifest o nandoon. At ano po ang naging ang nangyari o yung naging reaksyon nitong mga nagpapastol na ito nung gabi? So siguro gabi, nagpapastol sila. Bigla na lang dumating itong anghel na ito na may matinding liwanag. At anong sabi rito? And they were filled with great fear. Sila po ay nabalot ng matinding takot. So kung babasahin po natin ito sa Greek, no, yung Greek word na ginamit rito, yung phobos, no? Siguro doon nang galing yung word na phobia, no? Ang meaning po ng phobos is fear, dread, terror. Ibig sabihin, hindi lang po ito basta takot, talagang matinding pagkatakot ito. Dreadful fear, terrifying fear. Siguro ito yung parang kung na-experience mo siguro nung bandang mga 1990, yung malakas na lindol, di ba? At naroon ka doon sa mga talagang nagguhuan yung lupa. Siguro ganun katindi yung takot na yung level na talagang matindi takot yung na-experience sa mga nagpapastol na ito. So ano po makikita natin dito? Not only they are lowly, dahil sila po ay despised, sila yung mga shepherds, but they are also despised sinners. Bakit po natin sinabi na sila ay makasalanan? Sapagkat nung nakita po nila, naramdaman nila yung presensya at yung kapangyarihan ng Panginoon, sila ay nabalot ng takot. At bakit nagkakaroon ng tao pagka gano'n na sila ay nakaka-experience ng presensya ng Panginoon, na sila ay natatakot? Dahil sa pagkakasala, sa kanilang pagiging makasala, alam nila na ang Diyos ay banal. Sinasabi ng konsensya natin na ang Diyos siya ay ang Diyos na matuwid, Diyos na banal, at tayo ay makasalanan. Kaya tayo ay nagkakaroon ng takot, at etong takot na ito ay nag-uugat doon sa ating pagkamakasalanan dahil tayo ay nahiwalay sa Panginoon. So pansinin po natin yung sa account ni Gideon, no? Sa aklat ng Judges 6 verse 22. Sabi rito, Gideon was filled with great fear when he saw the angel of the Lord. Sabi rito, then Gideon perceived that he was the angel of the Lord, and Gideon said, Alas, O Lord God, for now I have seen the angel of the Lord face to face. So ano ibig sabihin nun? Kasi ang sabi ni Moses doon sa aklat ng Exodus 33:20, ang sabi ng Panginoon, no one can see me, because if anyone sees God, he will die. So dahil alam po ni Gideon, no, naramdaman niya yung presensya ng Panginoon, kaya siya natakot. Nako, sigurado mamamatay na ako dahil na eto ang presensya ng Panginoon. Ako ay isang marumi, ako isang makasalanan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, no, hindi niya pinahintulutan na kunin niya ang buhay ni Gideon o hindi siya mamatay. At gayon din naman nung si Moses, siya ay nakiusap sa Panginoon na gusto niyang makita ang kanyang glory. Nandun ang biyaya ng Panginoon na makita lamang ni Moses yung kanyang likuran at siya ay tinakpan siya ng Panginoon upang yung glory ng Panginoon ay hindi niya ma-experience, upang siya ay yun ay kanyang ikamatay. So yun po ang epekto ng kasalanan. Alam po natin, sinasabi rito sa Romans 6:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay nagkasala.
at hindi po tayo umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. So kaya po itong mga pastol na ito, nung na-experience sila yung pagdating ng angel of the Lord, nakasama yung kaluwalhatian ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Gayon na lamang yung takot na kanilang naramdaman, sapagkat alam nila sa kanilang pagkamakasalanan, hindi sila umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At gayon din po tayo na naririto, na kung hindi lamang dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nasa ilalim ng galit at poot ng Diyos dahil hindi po tayo umabot sa kanyang kaluwalhatian. At ano pa ang sinabi sa aklat ng Romans 6:23? The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano pong sinabi ni David sa Psalms 51 verse 5? Nung siya ay nagkasala sa pangangalo niya at sa pagpatay. Ito po ang sinabi niya. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Mismo po si David, no? Alam niya na bago pa siya ipinanganak, isilang sa mundong ito na siya ay magkaroon ng buhay, siya po ay makasalanan na. So kung si David po ay ganon, tayo rin po na tao na kagaya ni Haring David, tayo po ay makasalanan. Tayo po ay ipinanganak sa mundong ito na meron na po tayong kasalanan. Dahil sa pagbubuntis pa lang sa sinapupunan ng ating ina, tayo po ay makasalanan na. Yun po ang katotohanan na sinasabi ng ating binabasa na salita ng Diyos. So nakita po natin, no? Ang mga pastol na ito, sila ay mga despised. Sila ay mababang uri sa lipunan. At nakita nila sa sarili nila ang kanilang pagiging makasalanan na hindi sila karapat-dapat. Para sila ay tumanggap ng mabuting balita o ng magandang biyaya galing sa Panginoon. Ngunit nakita natin na ang gospel, which is the good news of salvation, ay unang dumating sa mga taong ito. Na sila ay mababa, sila ay humble. Sa kanilang sarili, wala silang maipagmamalaki. Kung di nakita lamang nila yung kanilang pagkamakasalanan. No? So ano pong makikita natin dito? The good news of salvation first comes to the lowly and has a repentant heart. Dito po sa ating pangangaral ngayong umaga, kung saan ang sentro ng ating pangangaral ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, ang kanyang ebanghelyo. Ang mensahe pong ito ay dumarating sa mga naririto na may mababang loob at merong repentant heart, merong puso na nagsisisi na nakita nila yung kanilang pagkamakasalanan. Anong sinabi sa aklat ng Lucas 1:52? Ito po yung awit ni Maria nung siya ay kinatagpo ni Angel Gabriel sa kanyang announcement na isisilang niya ang ating Panginoon. O yung tinatawag na Magnificat, ang sabi ni Mary, He has brought down the mighty from their thrones and exalted those of humble estate. So yung pong mga tao na nagpapakumbaba, nakita ang kanilang sarili. Sila po ang iniaangat ng Panginoon. No? Psalm 51 verse 17, the sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Nakita po natin, no? Yung pong broken spirit, nakita mo yung iyong kalagayan sa harapan ng Panginoon na ikaw ay mababa, ikaw ay alikabok lamang sa kanyang harapan, wala kang may pagmamalaki sa kanya, at ikaw ay hiwalay dahil sa kasalanan at kundi dahil sa kanyang biyaya. Sa kanyang ginawang pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang anak, ay mananatili ka sa kalagayan na yun. So ano ngayon ang dapat nating maging hamon sa atin sa umagang ito? Nakikita mo ba na ikaw ngayon ay isang makasalanan at hindi ka umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa iyong kalagayan? Marahil hindi mo nararamdaman ito, marahil maayos ang iyong pamumuhay, wala kang problema. O marahil meron kang dinaramdam na suliranin o malaking pagsubok sa buhay. Pero ano pa man ang iyong kalagayan,
dapat mong malaman na ikaw ay isang makasalanan at hindi ka umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang Panginoon na ito ay Diyos na banal, na makapangyarihan, na matuwid. At kailanman ang kasalanan ay hindi maaaring ibilang sa Kanya o Kanyang palampasin, na tiyak na Kanyang parurusahan ito. Maliban na lamang na siya ay mahabag sa Kanyang biyaya, na ikaw ay iligtas niya sa iyong kalagayan na iyon. At nakikita mo ba ang iyong sarili na dapat kang mag-humble at magkaroon ka ng broken and contrite heart? Sa iyong pagkamakasalanan na nakita mo, ninanais mo ba na magkaroon ka ng tunay na pagsisisi at tunay na pagkalungkutan or sorrow for sin? No? Ang sabi po dito sa isang nabasa natin sa isang devotional sa Legionnaire Ministries, no? Paano raw natin malalaman ang isang tunay at huwad o peking pagsisisi o repentance? How to distinguish between true and false repentance? Yung attrition or tinatawag na false repentance, ito raw po ay this is the sorrow we have for the consequences of our sin without being ashamed of violating God's standards. So yung pong peking pagsisisi o yung attrition or false repentance, ano raw ito? Ito yung meron kang sorrow o meron kang kalungkutan, pero ang kalungkutan mo dahil dun sa consequence nung kasalanan mo. Marahil may nagawa kang kasalanan, nasira ang pamilya mo, nasira ang buhay mo, nasira ang trabaho mo, nasira ang reputasyon mo dahil sa ginawa mo kasalanan. Doon ka nalulungkot dahil doon sa consequence na nangyari dahil sa kasalanan mo. Pero hindi mo nakikita na primarily ang na-violate mo sa kasalanan mo ay walang iba kundi ang banal na Diyos na nagre-require sa iyo na ikaw ay mamuhay ng matuwid, ng walang kapintasan, na live a perfect life. Pero alam natin na hindi natin kayang gawin yun sa sarili natin. Yun po yung false repentance. Ano naman yung contrition or your contrite, yung merong broken and contrite spirit or contrite heart, yung contrition or yung true repentance? So sabi rito, on the other hand, contrition or the true repentance is being sorry for sinning against God Almighty. Yung iyong sorrow, yung godly sorrow mo, alam mo, ang nilabag mo, ang nagawan mo ng kasalanan, nagkaroon ka ng tinatawag na cosmic treason sa isang Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat, na may likha sa iyo, may bigay ng buhay mo. Kaya ka naririto ngayon, humihinga dahil sa Kanya. Hindi mo nakita yun, na siya ay inoffend mo, siya ay nag-transgress ka sa Kanyang utos, sa Kanyang kalooban. Yun ang true repentance, na nakita mo, ikaw ay nag-commit ng cosmic treason. Na ang nilabag mo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na banal, na may-ari ng buhay mo, ng langit at lupa, at may kontrol ng lahat ng bagay. At tiyak na pagharap mo sa Kanya, kung ikaw ay wala sa Kanyang anak, kung ikaw ay walang pananampalataya, wala kang tunay na relasyon sa Kanyang anak, ay tiyak nasasapitin mo ang Kanyang hatol na nararapat sa apoy ng impyerno. So yun po yung true repentance. Hindi mo nakita yung consequence sa sarili mo, yun ang nagpapalungkot sa iyo. Kung di ang nagpapalungkot sa iyo, ikaw ay kinumbikta ng matindi, kinondem ka. Nung narinig mo ang ebanghelyo, ang katotohanan, na ang natransgress mo ay walang iba kundi ang Diyos na banal. You have sinned against God Almighty. And you recognize the Creator would be just to condemn you. And you also think not to try to shift the blame to someone else. Wala kang sinisisi. Mismong sarili mo, sinasabi mo, ikaw ang makasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. Nagkasala ako sa iyo, Panginoon. Wala kang bine-blame. Yun ang tunay na repentance. So sana po, dito po sa ating nakita, sa mga shepherds, nakita natin na they are humble, they are despised, they are lowly, and they are sinners in the eyes of God. Makita natin yung sarili natin. Tayo na tumanggap ng biyaya ng Panginoon, nagprofess ng pananampalataya, dapat po nagpapatuloy yung ganitong puso natin, na we have a broken and contrite spirit. Yung repentance natin nagpapatuloy. Hindi lamang ito one time,
Narinig natin ang ebanghelyo, kumilos ang banal na espiritu, ni-regenerate o binago yung ating puso. Ibig sabihin, yung ating pagtugon ng pananampalataya ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, sa pangangaral ng kanyang ebanghelyo, at tayo ay nagsisi ng kasalanan. Hindi po yung nagtatapos doon. Ang ating pong buhay ay continuously, we are repenting continuously sapagkat dito po sa mundong ito, nagkakasala pa rin tayo. At sa mga naririto, kung ako po ay may kinakausap rito na wala pang tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, sana makita mo ang sarili mo na ikaw ay isang makasalanan at hindi ka umabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ngayon ay tinatawag ka ng Ebanghelyo ng Panginoon na mag-bow down sa Lordship ng kanyang anak na si Jesus. Isuko mo ang kanyang sarili sa kanya at ikaw ay magsisi, tumalikod sa iyong mga kasalanan upang ikaw ay magkaroon ng kapatawaran, tunay na kapatawaran ng iyong mga kasalanan. So tayo po ay magpatuloy para po sa ating second pointers sa verse 10 to 12. So nakita natin, no, ang mga shepherds na ito, nabalot sila ng matinding takot nung nag-appear ang angel. Sa verse 10 to 12, muli kong babasahin para sa ating second pointer, the good news. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all people." So sabi po rito, fear not. Ito po ay isang exhortation o isang command ng anghel, ng angel of the Lord, na huwag kayong matakot. So nabalot sila ng takot, ngunit etong takot na ito, the great fear turned into great joy. Ano sabi ng angel? Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. So sabi po rito, this exhortation not to be afraid, but sabi rito, instead, take heart. No? Sabi ng Panginoong Hesus nung sa John chapter 16 verse 33, I have said these things to you that in me you have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. So ito pong sinabi na fear not, ito po ay katulad din ito ng sinasabi o yung exhortation ng ating Panginoong Hesus na fear not. O sa madalit sabi, sumampalataya kayo. Manampalataya kayo sa akin. Take heart or fear not. Huwag kayong matakot. No? Bakit daw? Bakit fear not? Anong sabi ng angel? For behold, I bring you good news. So nandito na po tayo. Ano ba itong good news na ito? Ano itong magandang balita na ito? Ang good news na ito ay walang iba kundi ang ebanghelyo na siyang pinapangaral sa pulpitong ito. The good news of the gospel. Ang sabi sa Lucas 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed. So ito po yung nung binasa ng Panginoong Hesus, no, sa sinagoga, no, yung scroll nung kanyang binuksan. Kung di ako nagkakamali, yung sa aklat ng Isaiah, no? At kanyang ininterpret yung scroll na yon doon sa synagogue, no? Sabi ng Panginoon Hesus, the Spirit of the Lord is upon me. Nasa Panginoon Hesus daw yung Espiritu ng Diyos, ng Panginoon. Because He has anointed me. Siya ang anointed one. Siya ang Christ. To proclaim good news. So itong good news na ito, na walang iba kundi ang Panginoong Kristo sa kanyang person and work. Ito rin yung good news ng gospel na dumating dito sa mga shepherds na ito na in-announce ng angel nang sabi ay, fear not. Huwag kayong matakot. No? At alam natin yung fear na yun ay nag-uugat dahil sa kanilang pagkamakasalanan na sila ay nasa ilalim ng hatol ng Panginoon sapagkat sila ay parurusahan. Ngunit dahil dumating ang biyaya, ang magandang balita ng Ebanghelyo, ang sabi, fear not. At ano pa? Ang magandang balitang ito, sabi rito, for behold, I bring you good news of great joy. Napakalaking kagalakan o great joy. Bakit naging great joy? Ang sabi rito, it is a great joy to realize and accept that God Himself,
through the sacrifice of His own and only Son, had brought the solution to the world's greatest problem, which is sin. Alam po ba ninyo na ang pinakamatinding problema ng mundong ito ay hindi ang kahirapan, hindi ang sakit, o ano man na nakikita natin mga kaguluhan sa mundo ngayon, kundi ang pinakamatinding problema sa mundong ito ay walang iba kundi ang kasalanan. At dito po nag-uugat lahat ng yun. Kung bakit po tayo nagkakasakit, alam natin, ang sabi, the wages of sin is death. Physical death and spiritual death. So, syempre po, pag tayo ay tumatanda, umiedad, no? Kahit po mga bata, nagkakasakit at humahantong ito sa kamatayan kung hindi ito pagagalingin ng Panginoon. Ito ay epekto ng pagiging makasalanan natin. Ngunit dahil sa kahabagan at biyaya ng Panginoon, ang Panginoong Hesus, no? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, His own and only Son, upang solusyonan ang pinakamalaking problema ng tao natin sa mundong ito na walang iba kundi ang kasalanan. Na narinig natin kanina, na lahat tayo sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, walang pwedeng magsabi na wala siyang kasalanan. Ano pa? Ang sabi rito, the good news of great joy that will be for all the people. Lahat tayo na naririto, na nakikinig ng pangangaral na ito, na ating pinag-aaralan sa aklat ni Lucas tungkol sa magandang balitang ito. Ang mensaheng ito ay para sa ating lahat. Sabi rito, the well-meant promise of salvation by grace through faith must be proclaimed throughout the world. Kaya po tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon sapagkat ito ang good news ng salvation dahil sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang anak na dapat natin itong ipangaral sa buong mundo. Ngunit sa mga taong magre-reject, hindi tatalima sa katotohanan na ito, those who will reject the offer of good news of salvation by grace through faith, sadly, they cannot experience the great joy. Ngayon po, no, nalalapit yung Pasko, masaya tayo. Walang pasok, holiday. Yung mga karamihan sa atin na nag-opisina, tumanggap ng mga 13-month, ng mga bonus. Nagse-celebrate tayo, nagkikita-kita tayo, nagpaplano tayo na tayo mag-reunion, mga magkakamag-anak. Pero hindi po ito yung great joy na sinasabi dito sa nanaranasan nitong mga shepherd na ito, nung gabing ito na dumating ang anghel na nag-anunsyo ng magandang balita. Ano itong great joy na ito? Itong great joy na ito yung joy na nakita nila na sila ay hindi na kaaway ng Diyos. Merong peace. No? At yung kanilang matinding pangangailangan, yung kanilang pagkamakasalanan ay nasolusyonan na. At sa mga tao na hindi tatalima dito, magre-reject ng mensaheng ito, ano ang naghihintay sa kanila? Wala silang great joy, kundi kaparusahan ang kanilang matatamo. Hindi great joy, kundi great punishment. Alam natin, kabisado natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe shall not be condemned and shall have eternal life. Lahat po ng sasampalataya sa Panginoon, tiyak na sila'y magkakaroon ng great joy dahil sa biyaya ng kaligtasan na nagmumula sa pananampalataya sa Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano pa ang makikita natin dito? Verse 11, for unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. So sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Meron akong balitang maganda na dala sa inyo na magbibigay sa inyo ng tunay na kagalakan at ito ay para sa lahat ng tao. Lahat ng tao, kayo man ay mabababang uri, mga shepherd kayo, mga nagpapasto lamang kayo, kayo man, ikaw man na naririto ngayon, nakikita mo sarili mo, grabe ang pagkamakasalanan mo. Para sa iyo ito, itong good news na ito. At ano itong good news na ito? Kaya sabi rito for unto you,
Para sa iyo ito. Nakikita mo ba yung sarili mo ngayon na ikaw ay recipient ng good news na ito? Nakikita mo ba ngayon yung sarili mo bilang makasalanan na meron kang pag-asa sa katauhan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo? Anong sabi rito? A Savior who is Christ the Lord. A Savior who is Christ the Lord. Anong sabi sa Matthew 1:21? She will bear a son, and you shall call his name Jesus. Bakit? For he will save his people from their sins. Napakalinaw po, kaya po pumarito ang ating Panginoong Hesus. Hindi dahil sa mga tricking, sa nagbigay ng regalo, na sadly ang mundong ito nakapokus sa material na bagay pagdating ng mga panahon na ito, na puro regalo, puro mga pagbili, puro mga paggastos. Pero hindi nila nakita na kaya pumarito ang Panginoon. Kaya may nakikita ka na isang bata na nandoon sa sabsaban. Alam niyo po ba yung sabsaban kung ano yun, yung manger? Yung po ay kainan ng hayop at yung po ay madumi. Kayo po ba, manganganak ang asawa nyo, papayag ba kayo na ang anak nyo ilalagay sa isang maruming, doon kayo manganganak sa isang maruming lugar? O, di ba, nagbahanda nga tayo, nag-iipon tayo ng pera para magandang ospital, maayos sa panganganak. Samantalang ang Panginoong Hesus ipinanganak sa sabsaban. Yung po yung manger o yung sabsaban, nakita natin yung kanyang pagkababa, no? At kaya siya pumarito para ano? To save his people from their sins. Kaya po siya ay Savior. Ano pa? Sabi rito, Savior who is Christ. Christos. Ano po ba yung Christos? It refers to somebody who is set apart. Set apart for a specific office. Sabi po ni Derek Thomas, Jesus is the anointed King. The Messiah of God's promise, yung pinramis kay David, no? Na sinabi, mula sa kanyang lahi ay magmumula ang isang hari na magpapatuloy ang kanyang kaharian. Yung po yung Messiah na pinramis. Kaya po ang ating Panginoong Hesus, no? Siya po ay nagmula sa lipi ni David. Siya po yung tinatawag na the Son of David, na siyang magliligtas, na siyang anointed King, na siyang Messiah. No? Nung nakita nitong mga ito, itong mga pastol na ito, marahil sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos at alam nila. Ina-anticipate nila ang pagdating ng Mesiyas. At nakita natin, no? Sinabi ng anghel, a Savior who is Christ, Christos, Mesiyas of God's promise, the one who would emerge as the fulfillment and culmination of all that God had promised all the way back in Genesis 3:15. Ano ang Genesis 3:15? Ito yung tinatawag natin proto-evangelyo. Yung unang gospel na ipinangako kay Eva at kay Adan na sa kanilang pagbagsak sa kasalanan, hindi sila hinayaan ng Panginoon na manatili sa kanilang pagkamakasalanan at sila'y mamatay. Both physically and spiritually, kundi sabi nila, the seed of the woman would crush the head of Satan or the head of the serpent. Ito yung pangako noon pa lang sa Garden ng Eden na sila ay bumagsak sa pagkamakasalanan at sila ay na-out o sila ay pinalayas doon sa presensya ng Panginoon, nahiwalay dahil sa kasalanan at pumasok ang kamatayan. Ito yung pangako ng Panginoon. That the seed of the woman ng ating Panginoong Hesus would crush the head of Satan. He is of David's line, gaya na sinabi natin kanina. He's born in the city of David, sa Bethlehem. Nakita natin sa mga previous verses ng chapter 2 na ito. Yung kilos, yung kasoberanuhan, yung providensya ng Panginoon kung bakit ang mag-asawang ito, si Joseph and Mary, ay nagpunta sa Bethlehem. At doon ipinanganak ang ating Panginoon upang matupad ang propesiya. So nakita natin na ang katotohanan na ito ay tiyak. Mapangahawakan natin. Ano man ang mga sinasabi ng mga ibang tao na nagsasabing scholar o mga scientist na patuloy na dinidisprove ang historical narrative na nangyari na ito. Pero alam natin sa kapangyarihan ng Diyos, nagpapatuloy ito at hanggang ngayon ito'y nakarating sa atin na nagbigay sa atin ng biyaya na tayo ay naligtas dahil sa magandang balitang ito. Ano pa sinabi? Christ the Lord. Curious, sabi sa Greek,
No? Ano po ibig sabihin ng curious o yung Lord? Ito'y walang iba kundi Diyos. Ito'y nagsasabi ng ating Panginoong Hesus ay walang iba. Siya po ay isang Diyos. He is the sovereign Lord of heaven and earth, and therefore everyone would worship and bow to Him. Dapat po nating makita na ang Panginoong Hesus hindi lamang siya friend, hindi lamang siya healer, hindi lamang siya bro, hindi lamang siya isang mabuting tao o isang mabuting teacher, kung hindi siya ay Diyos. He is the sovereign Lord of heaven and earth. At dapat ikaw na naririto ngayon, you should bow and worship to His Lordship. Hindi lamang siya Savior mo. Siya ay Panginoon mo. Hindi dapat siya tingnan na isang Savior lamang. Kundi dapat ikaw ay magpasakop sa Kanyang pagka-Diyos, sa Kanyang mga utos. You should bow and worship Him as Lord. Nakikita niyo ba ngayon sa umagang ito kung sino ang Panginoong Jesucristo? Sino ba siya sa buhay mo? Salaminin mo ngayon sa ating mga pinag-aaralan. At sa pagpapatuloy natin, sabi rito sa verse 12, "And this will be a sign for you, and you will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." Kagaya na sinabi natin, ang Panginoong Hesus, no, pinanganak siya sa sabsaban. Marahil nakikita natin, no, yung tinatawag na Belen, di ba? Yung si Joseph, si Mary, tapos may baby Jesus dun sa manger, no? Kita natin yan eh. Minsan mga bahay natin, minsan may mga makikita yung bahay, naglalagay pa ng ganyan, no? Pero dapat sana pinakita nila kung ano itsura talaga ng sabsaban eh. Kung ano yung talagang description ng manger. Ano sabi dito ni Paul David Tripp? The Christmas story is about grace. And in its most shocking and surprising form. Nakita niyo po sinabi niya, in its most shocking and surprising form, the Lord of Lords, one of incalculable glory, humbles Himself and takes on human flesh and blood. So yung pong pagkapanganak ng Panginoong Jesucristo doon sa sabsaban, hindi po ito aksidente lang na wala ng available na inn para sila itanggapin. Ito po ay probidensya ng Panginoon. Sinadya po ito ng Panginoon upang ipakita yung pagiging mababa ng ating Diyos na siya ay ikalawang persona ng Godhead, Diyos na makapangyarihan, soberano sa lahat. Pinili niya na maging tao, mag-incarnate, bumaba sa atin. Siya ang creator, siya ang manilikha. Pinili niya na maging isang created, maging kagaya natin na mababa. Subject sa lahat ng kahirapan sa mundong ito, the one who made a perfect world now exposes Himself to a world stained with imperfections. Daranasin niya lahat ng paghihirap. Isipin niyo, kayo ay Diyos, nasa mataas kayong lugar. Kayo ang may kontrol ng lahat, pero bumaba kayo sa kababaan ng pagkamakasalanan ng mundong ito upang iligtas ang mga tao na hindi naman dapat iligtas at ang dapat ay parusahan. Tayo yun. The judge of all things. Siya ang hukom ng lahat ng bagay. Inilagay niya bilang tao. Inilagay niya ang kanyang sarili sa ilalim ng batas. Himself under judgment. The one who deserves worship becomes the lamb of sacrifice. Dapat siya ipapurihan, pero anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating kapatawaran, ating kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo tanggapin ng Panginoon. The one who deserves everyone's love subjects Himself to being despised and rejected. The one who owns all things lives with no place to call home and no place to rest His weary head. So sana po ngayong Pasko, no, makita natin ang tunay na meaning talaga nito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yung kanyang pagparito, makita natin na siya pumarito ng mababa. Diyos, inabot tayo na tayo ay makasalanan, tayo ay marumi sa kanyang harapan, tayo ay mga alikabok lang at dapat lipulin. Pero sa kanyang pag-ibig, hindi niya ginawa iyon. At ngayon tayo ay naririto. Sa kanyang biyaya ay tumatanggap ng biyaya ng kanyang ebanghelyo ng mensahe na ito.
Anong hamon sa atin sa mga salitang ito na ating napag-aralan o narinig? Nakikita mo ba na ang pinakamalaking problema mo ngayon ay ang kasalanan? Kung hindi mo man ito nararamdaman, hingin mo ang biyaya, ang habag ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako makita ko ang aking pagkamakasalanan. Maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong hayaan na tumanggap ng inyong parusa, kundi tumanggap ako ng inyong biyaya ng kaligtasan. Na nakita mo ang good news na nagpunta rito ang Panginoong Hesus. No? Nakita mo ba na walang ibang makapagliligtas sa iyo kundi ang ating Panginoong Hesus, si Kristo, na siya ang promised Messiah at nag-iisang at tunay na Diyos na may likha ng lahat ng bagay, soberano sa lahat. Hindi ang sarili mong mga gawa, mga kabutihan na magliligtas sa iyo. At kung ikaw ay naligtas na, hindi ito ang nagiging dahilan kung bakit ka tinanggap ng Panginoon. Kung hindi kaya ka tinanggap ng Panginoon ay dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesus lamang. At ang mga gawa mo na bunga ng iyong tunay na pananampalataya ay isang pagpapasalamat at pagbibigay ng glory sa Panginoon sa kanyang ginawang pagliligtas. At kailanman ay hindi pwedeng maging merito sa harapan ng Diyos na dapat mong ipagmalaki. Nakikita mo ba yon sa umagang ito? At sa pangatlo, do you see God's grace in sending His Son to provide rescue and forgiveness for you and me who had ignored His existence and rebelled against His rule? Lahat po tayo, bago pa tayo makaranas ng biyaya ng Panginoon, tayo po ay mga rebelde sa harapan ng Panginoon. Tayo ay patuloy na lumalayo sa Diyos, patuloy na sumusuway sa Panginoon, at ang nasusunod ay ang ating sarili, ang ating pagkamakasalanan. Ngunit nakita natin itong biyaya ng Panginoon sa pagpapadala ng kanyang anak na ipinanganak sa sabsaban upang mag-provide ng pagliligtas, ng rescue at kapatawaran, forgiveness. Nakikita mo ba ito ngayong umaga? Lumapit ka sa Panginoon sa biyaya. Hingin mo ang kanyang habag na makita mo ang mga bagay na ito. Sapagkat ngayon na ang pagkakataon. Sana makita mo ang tunay na mensahe ng Christmas, ng Pasko. Kung bakit tayo nagse-celebrate nito. Para sa ating panghuli at pangatlong pointers, makikita naman natin kung ano ang tugon ng mga shepherds na ito na tumanggap ng mabuting balita. Verses 13 to 14. Hayaan niyo po na muli kong basahin ang verses 13 to 14. Ang sabi rito, verse 13, "And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased." Ano po ang unang makikita natin dito sa verse 14? Dumating ang anghel. At pagdating ng anghel, hindi lamang isang anghel, kundi multitude of heavenly host. Isang army. Kung titingnan natin yung sinasabing host dito sa ginamit na Greek, no? Troops of angels ang sabi rito sa Greek dictionary o yung tinatawag na stratia. No? Nakita natin, no? Host of angels nagbigay ng papuri, praise and glory to God. So yung mga tumanggap na mabuting balita, ano ang tugon ng mga taong ito? Ng mga shepherds na ito? Nagbigay ng papuri sa Panginoon. No? Glory is associated with the world doxology. They were giving praise to God. They were returning the glory back to Him again. All glory, all weight, all significance, all worship, all praise be given to God. Yun po yung sabi ni Derek Thomas, no? So ikaw ngayon na naririto, na nagsasabi na ikaw ay Kristiyano, tumanggap ng mabuting balita ng biyaya ng kaligtasan. Ikaw ba ay nagbibigay ng glory sa Panginoon sa iyong buhay? Ang iyong bang mga plano, ang iyong mga aksyon, o yung iyong mga salubi ngayon na, ngayong oras na ito, nagbibigay ba ito ng luwalhati at papuri sa Panginoon? At ikaw ba'y patuloy na nagpupuri sa Panginoon, na lagi mo tinitingnan yung sarili mo, na ikaw ay mababa, at lagi ka tumitingin sa ebanghelyo ng Panginoon na siya lamang nagligtas sa iyo, at dahil doon ikaw ay mayroong heart of gratitude
at patuloy na nagbibigay ng praise and glory to God. Anong sabi pa ng anghel? Glory to God in the highest. Mataas, pinakamataas sa papuri sa Diyos. Ang sabi, and on earth, peace. Peace on earth. So ano itong peace na ito? Hindi lamang ito yung peace sa mga gera, o peace sa kung ikaw may kaaway. At dahil Pasko naman, dapat tayong magbatian o dapat tayong patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Yun naman ay tama, pero hindi lamang dahil Pasko yun, ngunit dahil dapat yun, bilang Kristiyano na tayo ay nagsasabing Kristiyano at namumuhay bilang Kristiyano, dapat patuloy po tayo nagpapatawad sa ating mga kapatid na nagkasala sa atin. Pero ano to yung peace na ito na sinasabi ng anghel? Peace on earth. Ano ito? Itong peace na ito, ang sabi ni Derek Thomas again, but the peace that comes as a result of the gospel, being justified by faith, we have peace with God. Bakit po sinabi na we have peace with God? Tayo po ay kaaway ng Diyos. Dahil sa ating pagkamakasala, we are in enmity with God because of our sin. Tayo po ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. At alam niyo po ba yung galit na yun ay hindi natin nararamdaman? Pero ang sabi sa Biblia, yung galit na yun ay nakaabang na. Anytime pwedeng bumagsak sa'yo, pero hindi mo nakikita. Kaya ngayong umagang ito, pinangangaral itong Ebanghelyo para makita mo. Kung wala ka pa kay Kristo, nasa ilalim ka ng galit ng Diyos. Walang bata, walang matanda, walang mayaman, walang mahirap, walang malusog, walang may sakit. Kung wala ka kay Kristo, nasa ilalim ka nito. At kahit anong oras, pwedeng bumagsak sa'yo ito. Pero itong sinasabi ng salita ng Diyos, ang mabuting balita, mayroong peace na ini-offer sa iyong Panginoon sa kanyang anak. Kung ikaw ay sasampalataya at magsisisi sa iyong kasalanan at ikaw ay magbabow down, mag-humble down sa lordship ng kanyang anak, magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan. Ikaw ay hindi nakaaway ng Diyos, kundi ikaw ay iaaring anak ka na ng Diyos. Ikaw ay patatawarin, ikaw ay tatanggapin niya. Ikaw ay i-justify niya, ipawawalang sala ka sa kanyang korte sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa kanyang anak. Yun po yung peace with God na sinasabi dito. That as a result of trusting in Jesus, the warfare between us and God has been done away with. We have been reconciled to God through the death of His Son. Nakikita niyo po ba yun? Peace on earth. Peace between man and God. Sinful man and righteous and holy God. Ano pa makikita natin? Sabi rito, verse 14 pa rin. Among those whom He is pleased. So, ang peace of God na ito na kanyang ibinibigay, kanyang ipinagkakalob sa kanyang biyaya. Anong sinasabi rito? And on earth, peace among those with whom He is pleased. Ang mensahe po ng Ebanghelyo ay walang pinipili sa mga dapat makarinig nito. Hindi natin kailangan na tayo ay masabing matuwid sa harapan ng Panginoon, no? Ito ay yung free offer of the gospel of the good news is para sa lahat ng tao. Ngunit makikita natin dito sa verse na ito, among those whom He is pleased. Makikita natin yung kasoberanuhan ng Panginoon sa kanyang pagliligtas. This emphasizes the divine sovereignty, emphasizing the divine initiative, emphasizing the divine monergism of the activity of God to save. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili.
Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili upang tayo ay tanggapin ng Panginoon, upang tayo magkaroon ng kapayapaan galing sa Panginoon. Tanging ito ay gawa ng Panginoon. Kaya sabi rito, those who is pleased, among those whom He is pleased. God is bestowing His blessing on those whom He chooses. And the angels are singing the sovereignty of God. Nakita po ba natin yun? Ang Diyos po ang makapangyarihan sa lahat at sa Kanyang pagliligtas, siya ang soberano. Wala tayong dapat ipagmalaki. Kung tayong man ngayon ay nag-aangkin na tayo Kristiyano, tayo ay naligtas sa pananampalataya sa Kanyang anak, dapat sa atin ay meron tayong pagpapasalamat na nakita natin na ito hindi nating gawa at hindi natin kailangang ipagmalaki. Sapagkat ito ay Kanyang gawa para sa Kanyang kapurihan. Bakit niya tayo niligtas? Kasi ba malulungkot siya pag wala siyang kasama sa langit? Hindi po. Hindi po tayo kailangan ng Panginoon para siya'y sumaya. Kaya tayo ay ililigtas ng Panginoon o iniligtas ng Panginoon ay para sa siya ay mapapurihan, para siya ay ma-pleased, para sa Kanyang glory. So nagkakamali po tayo kung tinitingnan natin sarili natin na dapat tayong iligtas, ang dapat makita natin, hindi tayo karapat-dapat. Yun po ang dapat nating makita rito sa ating pinag-aaralan. Ngunit salamat sa Panginoon. Sa kabila ng katotohanan na yun, tayo ay Kanyang kinahabagan, tayo ay Kanyang inibig. So anong hamon sa atin? Ang buhay ba natin ay nagbibigay ng luwalhati again? Is your life pleasing and glorifying to God? Ang sabi ng Hebrews 11:6, warning, and without faith, it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Malinaw po. Without faith, it is impossible to please Him. It is impossible for you to have peace with God without faith. So nakita natin yung kasoberanuhan ng Panginoon, ngunit sa kabila nakita rin natin yung ating responsibilidad upang sundin ang command ng Panginoon to repent of our sins and believe in His Son as the only Lord and Savior. Nakikita mo ba ngayon yun? Na nakita mo yung sarili mo na meron kang responsibility, na kung ikaw ay wala pa kay Kristo, dapat kang sumunod sa Kanyang command, na ikaw ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa Kanyang anak. Nakita mo ba yung responsibilidad mo? Sapagkat alam niyo po ba, ang mga taong tatanggap ng parusa ng Diyos, hindi po pwedeng sisihin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at walang kasalanan. Kundi kaya siya tumanggap ng parusa ay dahil sa Kanyang pag-reject sa offer ng salvation na pinagkulob sa Kanya ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. So kung ikaw ngayon dito, patuloy kang magmamatigas, titigasan mo ang puso mo, at maging huli na ang lahat, kagaya ni Paraon dun sa panahon nila Moses na sila ay paalis ng Ehipto. No? Kamukha ni Saul na pinatigas ang Diyos ang puso, ni Iso, lahat ng mga tumalikod sa Panginoon. Dapat kang matakot ngayon at huwag mong hayaan na patigasin ng Diyos ang puso mo at tuluyan kang iwanan sa iyong pagkamakasalanan. Kundi ngayon, higin mo ang awa niya ng Kanyang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi mo ng kasalanan. Yung ba'y nakikita mo ngayon? At sa mga naririto na sumampalataya sa Panginoon, na nag-aangkin ng kaligtasan, na nagsasabing they profess that they are Christians. Naway makita mo yung sarili na mag-humble down ka lagi at gaya nitong mga anghel na ito, magbigay ka ng glory sa Panginoon at i-announce mo ang good news, ang gospel, i-share mo ngayon. Ngayon ang opportunity na tayo nagtitipon-tipon, nagkakaroon tayo ng mga reunion, nagsasalo-salo tayo. Huwag kang mahiya na i-share mo ito sa iyong mga kamag-anak kahit sila ay, alam mo, nalalaitin ka nila, asar-asarin ka nila. Pero kung mahal mo sila at unang-una mahal mo ang Diyos, ibabahagi mo sa kanilang ebanghelyo ng Panginoon para
sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. So yun po ang mensahe natin sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mabuting balita, sa matinding kagalakan na ipinagkaloob niya sa atin. Nagkaroon tayo ng peace. Peace from God, yung ating alienation, yung ating separation from God dahil sa ating pagkamakasalanan ay kanyang sinulusyonan sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang anak na nagkatawang tao, pinanganak sa sabsaban, sa napakababa. At ang pinaka-climax ng kanyang kanyang kababaan na hindi lamang doon sa sabsaban na yun, kundi yung kanyang pagkapako sa krus ng Kalbaryo na alam natin nung panahon, ito yung pinakamatinding kahihiyan na pwedeng sapitin ng isang tao na siya ay maipako sa krus. At ano sabi ng Bible? Cursed is everyone who is hung on the tree. Ang lahat ng cursed ay ibinuhos sa kanya ng Panginoon upang tayo ay hindi natin tanggapin yung curse na yun, na dapat tayo yung sumalo ng curse na yun at parusahan tayo ng Panginoon. Ngunit dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, ang kanyang anak, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Purihin ang Panginoon sa kanyang ebanghelyo. Tayo po ay manalangin. Ang manaming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, hindi namin kayang unawain ng lubusan ang inyong biyaya, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa amin. Lalo naming nakikita, Panginoon, ang aming pagkamakasalanan. Tunay nga po, Panginoon, na kung hindi dahil sa inyo ay manatili kami sa kalagayan namin na kami walang pag-asa. Walang tunay na kapayapaan na kami inyong mga kaaway. At ang masakit, ang masaklap ay karamihan sa amin ay maaaring hindi alam ito. At ang iba sa amin siguro ay magpapaalam na lamang sa mundong ito na hindi nakaranas ang inyong biyaya at kundi ang aming sasapitin ay ang walang hanggang kaparusahan na nararapat lamang. Dahil kayo ang Diyos sa banal at kami makasalanan na dapat lamang parusahan. Ngunit salamat sa inyong biyaya, sa Ebanghelyo, sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang buhay, sa kanyang substitutionary atonement, sa kanyang work and person, Panginoon, na kami tumanggap ng inyong biyaya, Panginoon. Tulungan niyo ang bawat isa, Panginoon, sa umagang ito. Especially, Panginoon, ang mga naririto. Hindi ko alam, walang nakaalam, Panginoon, ng kalagayan ng kanilang puso, maliban na kayo, O Diyos. Kahit kami, Panginoon, ay maaring madaya kami ng aming sinful heart. Pero kayo, O Diyos, alam niyo ang tunay na kalagayan ng aming puso. Nawa, kahabagan niyo kami, Ama. Kahabagan niyo ang mga taong naririto na wala pang pagkakilala sa inyo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Bigyan niyo sila ng biyaya na sila'y tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo, na sila'y magsisi ng kanilang kasalanan at manampalataya. At sa mga naririto naman na inyong iniligtas, purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyong biyaya. Salamat sa kanilang buhay. Nawa patuloy naming i-treasure, Panginoon, ang inyong Ebanghelyo, ang good news na ito. Patuloy naming i-share, ipangaral, gaya ng mga anghel na ito na nag-announce sa mga humble, mga lowly na shepherds na ito. Tulungan nyo kami na ganoon din i-announce namin ang inyong biyaya na kaligtasan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo sa aming mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na wala pang pagkakilala sa inyo. At kami patuloy na mabuhay in the light of the gospel, na makita namin parati, Panginoon, ang aming karumihan, ang aming kababaan, ang aming pagkamakasalanan. Magkaroon kami ng broken and contrite heart sa pagpapatuloy namin. At patuloy kami na maging grateful, magkaroon kami ng heart of gratitude sa pagsunod namin sa inyong kalooban. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.